naman dinalaw ni Tupi si Baby Andrew, ay humingi naman ng pasensya si Rita dahil nakatulugan niya sila ni Baby Andrew sa pagbabantay niya. At habang palabas sila sa bahay ni Rita para ihatid ito, ay naroon naman sina Simon na humihirit ng goodbye kiss nito mula kay Maggie para sila ay makauwi na ni Tupi. At napangiti naman si Tupi at sinabi kay Maggie na sige na, pagbigyan mo na siya dahil walang gabi na ikaw ang bukang bibig habang natutulog, aniya ni Tupi. Nasiyahan naman si Simon sa sinabi ni Tupi, ngunit hindi pinagbigyan ni Maggie si Simon. Idinampi lang ito ang kanyang kuko sa pisngi niya. At pumasok ng dalawa sa loob ng bahay. Gayong may na-receive si Tupi na text mula sa DNA test office. Positive nga. At nagmatch ang dugo ni Peterson mula sa tela at ang tinidor na ginamit niya pagkakain nito. Kaya naman, sobrang galit ni Tupi at ipinasa niya ang cellphone kay Simon para basahin ang nilalaman ng mensahe. Nagngingit-ngit din sa galit si Simon at sinabing gusto na daw niyang patayin si Peterson. Iniwan na nga ito ni Tupi si Simon para sugurin niya si Peterson sa bahay niya. Habang tinitignan sila ni Peterson sa camera kung saan papunta si Tupi na sugurin niya ito. At agad naman siyang naghanda at kinuha niya ang kanyang baril sa drawer nito. Sa loob ng bahay, habang karga-karga naman ni Rita si Baby Andrew, ay nahulog niya ang Baby Ron. At nakita ni Raymond na may masamang pangitain malapit sa kanya kapag ganoon daw. Kaya naman, humingi ng numero kay Rita at sinabing 3. So naisip ni Raymond at nagsasaad na letter C sa alfabeto ang 3. Kaya sinabi nito na Christopher. At yun nga ang buong pangalan ni Tupi. Kaya nag-alala silang pareho at pinatawagan siya para kumustahin ang kalagayan ni Tupi. Sinubukan niyang tawagan ngunit di ito sumasagot, kaya nag-text na lang ito kay Tupi. Sa pintuan ng bahay ni Peterson ay sunod-sunod ang pagkatok ni Tupi upang pagbuksan ito. Binuksan naman ni Peterson at nagngingit-ngit ng galit si Tupi sa kanya. Pinalyuhan niya ito at gusto niyang suntukin. Ngunit nakailag pa si Peterson hanggang sa binunot niya ang baril sa kanyang bewang para itutok kay Tupi. At naghahamunan ang dalawa at sinasambit ni Tupi ang kasamaan ng ugali ni Peterson. Napakawalang hiya nito. Ngunit binitawan ni Peterson ang baril upang sa ganon ay maging patas ang laban nila. Di mapigilan ni Tupi na suntukin ito hanggang sa napalayo ang kanyang distansya sa kanya. At pinulot niya ang baril kung saan nilagay ni Peterson sa ibabaw ng mesa. Pagkatutok naman niya ang baril kay Peterson ay pinagsisigaw nito na kalabitin na niya at wag nang magpaligoy-ligoy pa. Ngunit hindi kinaya ni Peterson dahil nangingibabaw sa kanya ang kabutihan niya at di niya kaya ang pumatay. Habang naalala niya si Rita at Andrew noong sila ay nasa peligro sa kamay ni Peterson. Sa kabilang banda naman ay naroon si Kiko sa hospital kung saan siya nagtatrabaho kasama ang mga trabahador or na gaya niya. At tumawag ang tatay nito sa kanya at laking pasasalamat naman ng tatay niya dahil sinagot na niya ang tawag mula sa kanya. Gayong hindi sinasagot ni Kiko ang tawag nito mula noon pa. At kinumusta niya ang anak nito, ngunit sumagot naman si Kiko na alin ba ang kinakumusta mo, kung nasabi ko na ba kay Hana ang katotohanan? Anya ni Kiko sa ama niya. Hindi naman sa ganun, anak. Gusto lang kitang kamustahin dahil ako ang ama mo. Huwag kang mag-alala, lab. Okay naman ako rito. Basta nakakasiguro lang ako na okay na si Hana, na kahit hanggang dun na lang. Hanggang kailan ka ba magtitiis kay Hana, anak? Aniya ng ama nito. Habang hawak-hawak niya ang USB na nagpapatunay sa lahat mula sa pagkamatay ng tatay nila Hana at Tupi. At matuloy naman tayo sa harapan nila Tupi at Peterson. Nag-aagawan sila ng baril.
Halos may matamaan na naman kapag isa sa kanila ang napindot ng gatilyo. Hanggang sa nahawakan muli ni Tupi ang baril at nabitawan ni Peterson at natumba ito. Hayop kang mamamatay na tao, aniya ni Tupi kay Peterson. Ngunit nagawa pang itama ni Peterson ang sinabi ni Tupi na, hindi pa nga kita natatapos paano ako magiging mamamatay tao? Kaya malinis pa ako, aniya ni Peterson. At nakapagtimpi pa rin si Tupi habang napahiga si Peterson sa sahig. At binunot niya ang bala mula sa baril para palabasin ang bala nito at hinagi sa may bandang malayo kay Peterson. At nagawang umalis na si Tupi. Nagtungo si Tupi sa bahay ni Raymond at sinabi na ang katotohanan kay Rita na si Peterson nga ang may gawa sa pagbaril sa kanya noong gabing iyon. Nai-imagine ni Rita noong okay pa sila ni Peterson na ang sabi ni Peterson sa kanya na wag niyang ipagpapalit ito. Dahil kapag nangyari iyon, ay baka makakapatay siya. Kaya naman, inihahalin tulad ni Rita ang nangyari kay Tupi ngayon. Dahil sa sobrang pagmamahal ni Peterson kay Rita, kaya nagawa niya iyon. Kaya sinabi ni Tupi na kung pwede ay todo bantay na sila kay Baby Andrew kapag dinalaw pa ulit ni Peterson sa kanila. Ngunit napapaluha at nagagalit si Rita kay Peterson. At sinabing hindi pwede na. Hindi na siya kailanman makakalapit kay Baby Andrew. Aniya nito. Di nakaimik si Tupi at sinabi na lang na mag-iingat sila ni Baby Andrew. At umalis na nga ito. Pagpasok ni Kyle sa kwarto papunta kay Rita at nakita si Tupi, tinanong kung dumalaw pala si Kuya Tupi, aniya nito. Bantayan mo sila nanay at Baby Andrew. Dahil may pupuntahan lang ako, aniya ni Rita habang umiiyak. Napakinggan naman ni Peterson na pupuntahan siya sa bahay niya. Kaya tinansya niya ang oras ng pagdating ni Rita para makapaghanda siya ng pagsasaluhan nila. Pagdating ni Rita sa may pintuan, nag-alinlangan pa siyang kumatok hanggang sa si Peterson na lang ang kusang pinagbuksan ng pinto. At sinabing, andito ka na pala. Pinaghanda na kita at tumingin si Rita sa may mesa at may mga pagkain at kandila pa. Alam mong darating ako? Aniya nito. Oo, kasi alam ko naman na susugurin mo ako rito dahil malamang nagsumbong na rin si Tupi sa'yo. Aniya ni Peterson. Galit na galit ako sa'yo, aniya ni Rita, dahil sa pinaggagawa mo.